Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang Season 5 ng American Fantasy TV series na Game of Thrones na ipinalabas noong April hanggang June 2015. Nang agaw ng bangka sa Jorah para sakyan nilang dalawa ni Tyrion papuntang Meereen. Naglalakbay na din si Jaime at Bronn papuntang Dorne. Na pinagtataka ng huli bakit sa ibang barko sila sumakay hindi sa barko ng mga Lannister. Kaya dito sinabihan ni Jaime ang kasama na walang ibang nakakaalam sa mission nilang ito. Na ayaw nilang mag-umpisa ng digmaan sa kanilang gagawin. Pinadala ni Cersei si Lord Tyrell sa Braavos para personal na kausapin ang bangko tungkol sa kanilang pagkakautang. At para sa kanilang kaligtasan, si Meryn umano ang pinadala ng hari para maging escort nila sa buong biyahe. Kasunod nito ay kinausap ulit ni Cersei ang High Sparrow. Nagbigay siya ng suporta sa relihiyong ito dahil gusto niyang pabagsakin ang Tyrell na hindi na siya mahihirapan. Sinabi niya dito ang sekreto ng kapatid ni Margaery na si Loras. Akala ng inang Reyna, napaikot na niya sa kanyang mga kamay ang High Sparrow. Ngunit ang hindi nito alam, isang pagkakamali pala ang pagbigay niya ng kapangyarihan sa Kolto. Kaya ng sumunod na araw, nag-umpisa agad ang grupo sa paglinis umano ng kaharian. Una nilang nilusob ang bahay aliwan. Binasag ang mga lagayan ng inumin. Ginulpi ang mga kliyente at tauhan ni Peter. Binasag ang mga ribolto ng relihiyong Faith of Seven. At hinuli nila si Loras dahil sa sumbong na pakikipagsiping nito sa iba't ibang lalaki. At dahil dito, sinugod ni Margaery si Tommen tungkol sa paghuli ng kapatid nito. Ngunit wala talagang kaalam-alam ang batang hari sa mga nangyayari sa kaharian. Nangako ito sa asawang Reyna na pakakawalan umano ang brother-in-law. Ngunit nang kausapin ni Tommen ang ina, hugas kamay lang ito. Nawala umano itong kapangyarihan sa ginawa ng mga Sparrows. Sinabihan nito ang anak na bilang hari, baka pakawalan umano ng Kolto ang lalaki kung kausapin nito mismo ang High Sparrow. Ngunit hindi rin umubra ang pagiging hari ni Tommen dahil hindi siya pinayagang makausap ang leader. Takot ang batang hari magkaroon ng kaguluhan kaya bumalik na lang ito. At dismayado itong humarap kay Margaery, na siya umano ang hari pero walang nagawa sa pagkakulong ni Loras. Ilang sandali lang ay nagpaalam ang Reyna na uuwi na muna sa kanila para kausapin ang lola niya. Samantala sa Winterfell, naabutan ni Peter si Sansa na nagsindi ng kandila sa pantod ng tiyahin niyang si Lyanna. Sabi ng lalaki na marami umano ang namatay nang dahil sa pagkidnap ni Rhaegar Targaryen sa kanyang tiyahin. Ito umano ang siyang dahilan bakit nagrebelyon si Robert. Maya-maya ay napansin ni Sansa na nakahanda na si Peter sa pag-alis. Dito niya nalaman na pupunta pala ito ng King's Landing dahil pinatawag ito ni Cersei. Takot na maiwan ang babae pero kailangan umanong umalis ni Peter para hindi sila paghinalaan ng inang Reyna. Kaya walang nagawa si Sansa kundi maging matapang. Dagdag nito na posible umano siyang ma-rescue ni Stannis pag natalo nito ang mga Boltons. Pag nangyari iyon, siya na umano ang Wardness ng North dahil siya na lang ang nag-iisang Starks. Ngunit kung matalo umano si Stannis, kailangan niyang maging matatag sa pakikisama sa Boltons. Nakadaong na si Jaime at Bronn sa dalampasigan ng Dorne pero hindi pa sila nakalayo, nakatagpo na sila ng nagpatrolyang kawal ng lungsod. Kaya napasubo silang makipaglaban, at naisipan nilang gamitin ang uniform ng mga guards para mabilis silang makapasok sa castle. Nang mga sandaling iyon, napagdesisyonan na din pala ni Ellaria at tatlo niyang mga anak na sila na lang ang gagawa ng hakbang para maipaghiganti ang ama nila. Nabalitaan na rin nila ang pagdating ni Jaime. Sigurado umanong kukunin ng Kingslayer ang pamangkin nito kaya dapat maunahan nila ang Lannister. Samantala, habang nasa paglalayag si Jorah at Tyrion, nalaman kaagad ng imp bakit nasa bahay aliwan ang kasama. Matalino talaga ito. Kahit hindi nagsasalita ang dating advisor ni Daenerys, alam na agad niya ang buong storya ng kanilang pagtatagpo at kung bakit gusto siyang dalhin ito sa Reyna. Dahil natumbok ni Tyrion ang senaryo ng buhay ni Jorah, nainis ito sa kanya at pinatulog siya sa isang suntok. Balik sa Meereen, nakiusap ulit si Hizdahr tungkol sa pagbubukas ng fighting pits. Tradisyon umano ito ng Yunkai at Meereen na dapat ipagpatuloy ng lungsod. Ito umano ang kasiyahan ng lahat na pwedeng ipagmalaki ng mga aliping na mayagpag sa labanan.
Nang mga sandaling iyon, umatake na naman ang mga nag-alsang masters na tinatawag nilang Sons of Harpy. Halos lahat ng nagpapatrolyang Unsullied ay pinatay na ng mga Harpy. At kasabwat ng mga ito ang Bayar, ang babae na nagturo sa mga Unsullied sa isang patibong. Pumasok sila sa isang lugar kung saan napaligiran sila ng mga nakamaskarang masters. Habang naglalakad si Bar Easton sa isang kanto, nakita niya ang kaguluhan kaya pumasok din siya sa loob. At dito niya nadatnan si Grey Worm na mag-isa na lang nakipaglaban. Inatake na rin siya ng mga masters. Dahil sa dami ng mga ito, kalaunan ay nataman din si Bar Easton. Gigilitan na sana ito sa leeg pero napigilan pa ito ni Grey Worm. Ngunit bumagsak na din ang Unsullied sa tabi ng Queen's Guard. Tuluyan nang pumanaw si Bar Easton. Maya-maya ay dumating si Hisdar para makisimpat siya sa pagkamatay ng advisor. Pero pinahuli ito ni Daenerys, kasama ang lahat ng leader ng mga masters at dinala sa dungeon ng dalawang dragon. Isa kada araw umano silang ipapakain sa mga ito hanggat maubos ang mga sumusuporta sa mga Sons of Harpy. Sa kabilang banda, nalulungkot si Maester Aemon sa dumating na balita tungkol kay Daenerys. Mag-isa lang umano itong Targaryen sa malayong lugar. At heto siya na kamag-anak walang maitulong, matanda at malapit ng mamatay. Maya-maya ay pumasok si Jon para manghingi ng payo sa matanda. May gusto umano siyang gawin na ikakagalit ng mga kasamahan niya pero kailangan niyang gawin ito. Hindi pa man niya nasabi kung ano ito pero sumang-ayon na si Maester Aemon. Ngayon pa lang umano ay kalahati na ang galit sa kanya, kaya wala na umanong pagkakaiba kung gagawin niya ito o hindi. Dagdag nitong magpakalalaki na umano siya sa kanyang mga desisyon. Kasunod nito ay kinausap ni Jon si Tormund. Sinabihan niya itong isang tabi na umano nila ang galit sa isa't isa. Siya na ang bagong Lord Commander kaya babaguhin umano niya ang ilang libong taon na nilang hidwaan sa bawat isa. Dahil kasama umano sa sinumpaan nila bilang Night's Watch na bantayan at protektahan ang lahat ng mamamayan. Libo-libong taon din umano silang nagkulang sa kanilang panunumpa. Nakasama ang wildlings sa dapat nilang protektahan. Hindi umano sila magkaaway kundi magkakampi. Nagkataon lang na nahati sila ng malaking pader. Tinanggalan niya ng kadena si Tormund. Kailangan umano nitong kausapin ang mga kasama bago maging huli ang lahat. Ngunit sagot nitong hindi umano sila luluhod kanino man. Sinabihan niya ang wildling na hindi niya kailangan ng pagluhod ng mga ito, kundi kaligtasan ng mga kalahi nitong mga kababaihan, mga bata, matanda at mga may sakit. Dito napaisip si Tormund. Dagdag ni Jon na kailangan nilang makapasok sa wall bago dumating ang taglamig. Dahil pareho nilang alam kung anong mangyayari sa mga wildlings pag umatake na ang White Walkers. Isipin umano nito ang kapayapaan para sa buong mamamayan hindi sa pansariling interest. Dito na pumayag si Tormund sa proposal ni Jon pero kailangan umano niyang sumama. Si Mance lang umano ang pinapakinggan ng mga ito kaya dapat marinig umano nila galing mismo sa Lord Commander. At para maniwala sila na hindi ito isang patibong, kaya manghihiram umano sila ng mga barko ni Stannis para itawid ang mga wildlings. At gaya ng inaasahan, marami ang galit na galit sa proposal ni Jon. Na ilang libong taon na nilang kaaway ang mga ito, maraming inosente ang pinatay at inagawa ng kung ano-ano. Tapos ngayon, papasukin at bibigyan pa ng lupa. Pero hindi nagpatinag si Jon. Kailangan nilang ma-rescue ang mga wildlings or dumagdag ang mga ito sa army ng White Walkers. Samantala, tanaw ni Brienne ang sirang tower ng Winterfell sa room na kinuha nila. Maya-maya ay pumasok ang isang lalaki. Nalaman niyang isa itong lokal na taga-norte kaya sinabihan niya ito kung sino siya at ano ang pakay niya sa lugar na ito. Nagbigay siya ng mensahe sa lalaki at kailangang sekreto itong makarating kay Sansa. Ilang sandali ang lumipas, nakarating agad sa babaeng Stark ang mensaheng ito. Na hindi siya nag-iisa at may nakahanda pang tumulong sa kanya. Kung sakaling kailangan umano niya ng tulong, magsindi lang umano siya ng kandila sa tuktok ng sirang tower. Ang tower kung saan nahulog si Bran, na hanggang ngayon hindi pa rin alam ni Sansa na tinulak pala ito ni Jaime. Maya-maya ay nilapitan siya ni Myranda, ang sekretong karelasyon ni Ramsay. Kaya may tinatagong selos at inggit sa kanya ang babae. Dinala siya nito sa kulungan ng mga aso. Pumasok umano siya para makita ang sorpresang nasa dulo ng kulungan. Nagulat siya nang makita dito si Thien.
Hindi siya makapaniwala sa hitsura nito pero nagpupuyos siya sa galit at lumabas na ng kulungan. Takot na takot si Thien na parusahan na naman siya ni Ramsay dahil nakita ito ni Sansa. Pero hindi siya sinaktan ng lalaki. Kasunod nito, habang nasa dining table silang lahat, nagkita ulit si Sansa at Thien. Dito pinakita ni Ramsay kung gaano niya pinarusahan ang Ironborn. Na kunting kibot nito ay takot na agad si Thien. Inutusan nito ang lalaki na humingi ng tawad kay Sansa sa ginawa sa dalawang nakakabatang kapatid. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ng babae. Naiirita siya kay Ramsay at magkahalong awa at galit naman ang nararamdam niya kay Thien. Nalalong nadagdagan ng sabihin ng katabi na ang Greyjoy ang maghahatid sa kanya sa kanilang kasal. Pero napalitan ng konting saya ang nararamdaman niya nang marinig sa mag-asawang Bolton na magkakaroon na ito ng anak. Sekreto siyang napangiti at binati ang mga kaharap. At tuluyan na siyang natuwa nang marinig na lalaki ang magiging anak ng mag-asawa. Sa kanya nilingon ang hindi maitsurang mukha ni Ramsay sa balitang ito. Samantala sa wall, kinausap ni Stannis si Sam tungkol sa White Walkers. Bakit raw niya napatay ang halimaw gamit ang Dragon Glass? Hindi rin niya alam bakit, wala umano siyang nabasa sa mga libro tungkol dito. At dito nalaman ni Sam na makukuha umano ang Dragon Glass sa Dragonstone. Maya-maya ay nag-order na si Stannis na umalis na sila ng wall ngunit nagsuggest si Davos na antayin na muna ang pagbalik ni Jon baka madagdagan ang kasundaluhan nila ng wildlings. Pero sagot ng hari nagumpisa na umanong bumagsak ang snow. Hindi na raw sila mag-antay ng ilang araw baka abutan pa sila ng matinding winter sa paglalakbay patungong Winterfell. Kaya kinabukasan, naglakbay na ang buong army ng hari. Sa kabilang banda, nagising na rin si Grey Worm. At nagilty ito sa nangyari kay Bar Easton. Hindi umano niya nailigtas ang Queensguard. Dahil naguguluhan pa rin si Daenerys sa magiging desisyon, tinanong niya si Missandei kung ano ang opinyon nito sa mga nangyayari. Ayaw sanang makisali ng katiwala sa usaping ito dahil wala umano itong kapasidad pero kailangan ng Reyna ang kaunting tulong nito. Kaya sinabi ng babae sa kanya ang mga obserbasyon nito sa tuwing gumagawa siya ng desisyon. Nakikinig umano siya sa kanyang mga advisors pero sa huli, siya pa rin umano ang masusunod. Gaya ng palaging pagsasabi ni Bar Easton na hindi lahat ng solusyon sa karahasan ay karahasan din. Nang umagang iyon bago namatay ang Queensguard, pagpatawad pa rin ang sinasabi nito sa kanya pero hindi niya ito pinakinggan. At paglipas ng ilang sandali, bumaba si Daenerys sa kulungan ni Hizdar. Akala ng Master, ito na ang sunod na ipakain sa mga dragons. Pero pagpatawad pala ang dala ng Reyna at pag-amin sa pagkakamali ng desisyon. Dito niya sinabihan si Hizdar na ibabalik na ang tradisyon ng dalawang lungsod hindi para sa mga alipin kundi sa lahat ng mamamayan. Hinding-hindi na umano makakabalik ang pang-aalipin sa Slavers Bay habang nabubuhay siya. At para tumibay ang magiging koneksyon niya sa mga locals, pakakasalan niya ang leader ng isang kilalang pamilya ng Master, iyon ay walang iba kundi si Hizdar. Samantala, nakarating na si Jorah at Tyrion sa karagatan ng Valyria, ang pinanggalingan ni Daenerys. Maya-maya lang ay napanganga ang imp. Dahil sa unang pagkakataon, nakita rin niya ang sinasabi nilang dragon ng Reynang Targaryen. At bigla silang nagulat nang may bumagsak sa tubig. Ilang sandali pa ang lumipas, inatake na sila ng mga stonemen. Mga taong may nakakahawang sakit sa balat. Sinabihan ni Jorah si Tyrion na wag magpahawak sa mga ito. Ngunit nahirapan makipaglaban ang Lannister dahil nakatali pa rin ang mga kamay nito kaya nahulog ito sa tubig. Nahawakan ng isa ang paa niya at nahila siya pailalim. Paglipas ng ilang sandali, nagising si Tyrion na nasa dalampasigan na sila. Maghahanap umano sila ng bagong bangka para patuloy silang maglakbay. Pero iniwan muna ni Jorah ang kasama para maghanap ng makakain nila. At dito niya nalaman na nahawakan pala siya ng stonemen. Dahil dito umiwas si Jorah sa mga kabahayan kaya nagreklamo na si Tyrion sa mga kinakain nila. Maya-maya ay kwento na rin ng imp ang dahilan kung bakit nasa biyahe siya papuntang Meereen. At nabanggit din niya sa kasama na wala na umano ang ama nitong si Lord Commander Jor. Wala itong balita sa ama kaya nagulat ito sa narinig. Patuloy ang training ni Arya sa templo ni Jaqen pero nababagot na ito kaya nakipagsagutan na ito sa kasamang babae. Ngunit lingid sa kaalaman ng batang Stark, parte pa rin ito sa kanyang training.
At hindi pa rin daw siya ready. Kinagabihan, pumasok si Jaqen sa chamber niya. Parte ng training niya ang alamin paano niya sagutin ang tanong kung sino siya. Sinagot niya ito ng katotohanan tungkol sa buhay niya, ngunit puro hampas ang ginawa ng lalaki. Sabi nitong kasinungalingan umano ang pinagsasabi niya. At dito na napiken si Arya. Hindi pa rin daw siya handa maging isang faceless assassin. Nang sumunod na araw, isang lalaki ang pumasok sa sanctuary, karga nito ang naghihingalong anak. Gusto na nitong tapusin ang paghihirap ng bata. Wala na umanong pag-asa na gagaling pa ito. At dahil walang ibang naroon kaya nilapitan ito ni Arya. Malumanay niyang kinausap ang bata. Dito niya ito kwentuhan ng isang kasinungalingan para mapainom niya ng tubig galing sa pool na may lason. Pinanood lang pala siya ni Jaqen. At dahil sa ginawa niya, nag-level up na naman ang kanyang status sa templo. Maya-maya lang ay dinala siya ni Jaqen sa bahagi ng templo na puno ng mga mukha. Namangha si Arya sa nakita. Sinabihan siya ni Jaqen na hindi pa umano siya handa na i-give up ang katauhan niya. Ngunit para maging ibang tao, handang-handa na umano ito. Samantala, nahuli ng mga pirata si Jorah at Tyrion. Nakaplano na silang ibinta bilang alipin, ngunit nang marinig nila na binuksan na umano ni Daenerys ang fighting pits, dito gumana ang negotiation skills ni Tyrion. Ginamitan niya ng superpower sales talk si Jorah para mabinta itong fighter at lumaban sa arena. Napatanga si Jorah sa mga pinagsasabi ng Lannister pero sumang-ayon na rin ito. At nilahad din niya ang combat sa Dothraki. Makikita umano ang halaga niya basta dalhin lang siya sa Slaver's Bay. Nakipagkita agad si Peter kay Cersei pagdating nito sa King's Landing. Hindi makapaniwala ang dating council sa pagiging agresibo ng militanteng relihiyon na binigyan ng kapangyarihan ni Cersei para hulihin si Loras. Maya-maya ay isang drama ang sinabi ng lalaki sa inang Reyna, na hindi umano niya nakita si Arya pero alam niya kung nasaan si Sansa. Na ikakasal umano ito sa bastardong anak ni Bolton. Galit na galit si Cersei sa nalaman pero wala rin itong magagawa. Nagudyok ang lalaki na sugurin nila ang Winterfell, ngunit sagot ng Reyna na wala umanong leader ang army ng Lannisters at parating na ang taglamig. Hindi umano sila mananalo dahil sa winter. Kaya nag-offer si Peter na ang army ng Eyrie ang gagamitin nito. At kung sakaling magtagumpay umano ang Lord, gusto nitong maging Warden of the North. Dito napatingin si Cersei sa lalaki. Habang sa Dorne, nagkunwaring mga kawal ng lungsod si Jaime at Bronn para makapasok sila sa castle. Dumiretso agad sila sa castle garden para hanapin si Myrcella. Ang hindi alam ng dalawa, patungo din sa garden ang mga anak ni Ellaria para isagawa din nito ang planong pagpatay sa prinsesang Lannister. At ilang saglit ang lumipas, nakita na ng Kingslayer ang pamangkin pero bago pa man sila makaalis, dumating din ang kabilang panig. Kaya dito naglaban ang dalawang grupo. Ngunit hindi nagtagal, dumating din agad ang Dorne guards at napalibutan sila ng mga ito. Hinuli silang lahat pero hindi kasamang kinulong si Jaime. Balik sa King's Landing, bumalik na si Olenna nang malaman ang nangyari kay Loras. Galit na galit ito nang makausap si Margaery. At ilang sandali lang ay nakaharap na niya si Cersei. Hugas kamay pa rin ito sa nangyari sa apo niya pero alam nilang lahat ito ang pasimuno sa mga nangyayari. Dahil dito, pinagsabihan ng matandang Tyrell ang Reyna na manganganib ang alliance ng kanilang pamilya kung patuloy na nakakulong si Loras. Kasunod nito ay ininterrogate ng High Sparrow ang binata sa harap ng pamilya nito at royal family. Unang akusasyon nito ay ang tungkol sa kanila ni Renly. Hindi ito inamin ng lalaki dahil magkaibigan umano sila ng yumaong hari kaya malapit sila sa isa't isa. At mariin din itong itinanggi ang pagsiping nito sa ibang lalaki. Ngunit pagkatapos ni Loras, si Margaery naman ang gusto nitong kunan ng testimony. Hindi makapaniwala ang Reyna pero pumayag na rin ito. At simpre pinagtakpan din nito ang kapatid na hindi totoo ang mga akusasyong ito. Ngunit laking gulat ng dalawa nang pumasok si Olyvar sa room. Habang pasimple namang natuwa si Cersei sa magaganap. Maya-maya lang ay idiniin na nito si Loras na may nangyari sa kanila at sinabi din nito na nakita pa sila ni Margaery sa loob ng room ng kapatid. Nagwala ang binatang Tyrell at sinugod ang lalaki pero hinuli na ito ng mga membro ng Sparrow. At mas nagulat pa ang lahat ng sunod nitong hinuhuli si Margaery dahil umano sa pagsisinungaling nito sa harap ng Holy Inquest. Nagsisigaw ang babae pero wala ring nagawa si Tommen kundi tumingin sa kanyang ina.
Galit na galit si Olenna kay Cersei na kunwaring walang alam sa nangyayari. Samantala sa Winterfell, ikakasal na si Sansa at Ramsay. Kaya sinundo na ni Theon ang babae sa chamber. Inutos umano ni Ramsay na humawak siya sa braso nito pero ayaw umano niyang hawakan ang isang kriminal. Natakot na ang lalaki sa magiging parusa ng amo. Ngunit sagot niyang wala siyang pakialam. Habang patungo na si Sansa sa Godswood, hindi siya makapaniwala na mapupunta siya sa anak ng taong nagtraidor sa pamilya niya. Nang tanungin siya kung tinatanggap ba niya si Ramsay na maging asawa, matagal pa bago niya ito sinagot. At isang nakakalokong ngisi ang binigay ng kaharap sa kanya. Ang hindi alam ni Sansa. Isang napakasakit, pambabastos, paglapastangan sa pagkakababae niya ang magiging karanasan sa unang gabi ng kanyang kasal. Habang tinatanong siya ni Ramsay tungkol sa pagkababae niya, nahihiya siyang magsalita dahil naririnig ito ni Theon. Na virgin pa siya at walang nangyari sa kanila ni Tyrion. Nang utusan siya ni Ramsay na maghubad, napatingin siya kay Theon. Lalabas na sana ang lalaki pero pinigilan ito ng kanyang bagong asawa. Kaya napanganga siya at gulat naman si Theon. Nakangiting aso na ang lalaki at sinabihan ng alipin na panoorin umano sila nito. Dahil nakita umano nito si Sansa noong bata pa kaya panoorin umano nito ngayon ang pagiging ganap na babae niya. Walang nagawa si Sansa kundi umiyak habang tumutulo din ang mga luha ni Theon. Sana nagustuhan nyo ang Season 5 ng Game of Thrones. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.